God's ways are not our ways. God's thoughts are not our thoughts. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jed Similla na sa mga sandaling ito'y bumabati sa inyo ng punong-puno na biyaya na araw sa ating lahat. Nawa po sa kabila ng pandemic ay patuloy po tayong binibiyayaan ng buhay ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Kaya ang araw pong ito ay muli nating ipinagpapasalamat at muli po namin kayong makakaniig sa pamamagitan ng bidyong ito. Kasamang Greg. Ako rin po ay bumabati sa inyo ng isang masaganang araw. Narito po tayong muli sa programang Mga Pangyayari at Kaalaman. Ito ang programang magbibigay ng kaalamang batay sa karanasan at kwento ng totoong buhay. Kasamang Greg, ito yung pinangako natin nakarugtong nung ating episode ng episode 3 po natin. Ito po ay episode 3B. Kung saan tatalakayin po natin yung New Life in Canada, the sacrifices and paybacks. Ano po ba yung sa kaakibat nung mga challenges na pinaliwanag natin ay meron din namang kapalit. Siyempre. At ito po yung ating tatalakayin sa mga sandaling ito. Kasamang Greg. Tulad po ng nabanggit ni kasamang Jet, ating idudugtong itong episode na ito doon sa nauna. Kasi yung mga nauna mga hamon, ngayon naman ay ating talakayin nga ang ano yung mga isinakripisyo natin at yung benepisyong kaakibat nito. Ngayon, isa-isay natin kasamang Jet kung ano ba yung mga isinasakripisyo ng mga naninirahan o lalo na yung permanenteng naninirahan sa ibang bansa tulad ng bansang Canada. Una po ay yung pag-alis doon sa comfort zone na tinatawag. Pangalawa, yung mga prinsipyo natin sa buhay. Pangatlo, yung career. Siyempre, ano yung ating career sa Pilipinas, maganda na career, kalimitan. At ang ikaapat po ay ikot naman doon sa usapan nating yung family. Yung family time. Tama. Kung ano yung mga isinasakripisyo natin. Kasi yung pagpunta natin dito, ang pangunahin nating layunin ay magkasama-sama yung pamilya. Pero merong mga ay hindi ganun. Hindi ganun kadali. Meron pala talagang mga dapat pang mga isakripisyo. Magkakasama nga kayo pero dapat may mga sinasakripisyo. Umpisa natin sa iyong paano na ba kasamang Jet? Ano ba yung pag-alis mo dun sa comfort zone? Yun ang kalimitan pong nagiging hamon, hindi lamang po namin ng mga kababayan natin, lalo't higit yung mga nanirahan sa ibang bansa, is yung itong comfort zone na to. Na kung dati ho ay anytime, pwede kang magbulakbol or pwede mong gawin yung gusto mo. So, ibig sabihin yung kinasanayan. Yung kinasanayan natin na anytime ay pwede natin gawin. Dito hindi. Baga, ang binabayaran kasi dito yung oras. So, bawat minuto ay napakahalaga. Yun yung nasasakripisyo na unang-una pagdating doon sa comfort na gusto natin. At isa pa rin dyan kasamang Jet yung tinatawag nating support system. Kasi very close ang family nating mga Pilipino. Kaya anumang problema, minsan madali mong may tao kang malalapitan para pagsabihan o makahingi ng tulong. Samantalang dito, kung ikukumpara natin, independent living. Tama. Hindi mo basta-basta malalapitan din ang iyong kamag-anak dahil sa sobrang busy ng buhay. Mabilis ang takbo ng buhay. We are in a really fast-paced environment talaga. Lalo na kaakibat nitong mabilis na modernisasyon ng mundo, ika nga. At doon sa mga prinsipyo naman, kasamang Greg, ay talagang hindi maaring yung principles natin is para sa atin is yun na yung tama talaga. Kasi sa atin, pwedeng pairalin yung puso. Dito kasi, sa paninirahan, most especially dito sa Canada, ay batas po ang pinaiiral. Hindi pwedeng, kung ito yung gusto mo at ito yung batas, magko-contradict. Dapat tayo ay matutong manimbang. Tama. Kung ano yung sitwasyon at kung nasa saan tayo. Ba? Una yan dyan yung, babigay din natin yung isang halimbawa, tulad na lang yung kultura. Yan. Because we are in a multiculturalism country. So iba-iba yung kultura na mimit natin. May iba-ibang prinsipyo, may iba-ibang pananaw. Marunong tayong i-blend yung ating prinsipyo na hindi makakasagasa sa kultura ng iba, sa pananaw ng iba. So yun yung isang napakahirap, no? Sa iyo kasi ito yung tama pero nakikita mo sa iba, bakit ganun? So minsan tayo naapektuhan.
emotionally at kahit psychologically apektado tayo sa mga prinsipyo. Kaya dapat po marunong tayong bumaba, marunong tayong pumantay, lumebel, ika nga, kung ano man ang nakikita natin sa lipunan. Ano yung ika-tatlo? Yun po pagdating naman po sa karera, pagdating sa career. Dito po, kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay attorney, kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay mataas ang pinag-aralan, businessman na umalis ng Pilipinas, hindi po basta nadadala dito ang titulo. Kaya meron po tayong upgrading na tinatawag upang makahabol tayo sa iba. Pero hindi po ganun kadali yung transition. Mag-uumpisa po tayo tulad ng pinaliwanag natin sa mga previous videos. We need to Start from menial jobs na talagang kailangan natin para iangat yung ating sarili. Pero hindi po dala natin yung titulo as attorney or as business person na pagdating dito ay ganun pa rin. Marami akong nakilala kasamang Jet. May accountant pero sa hirap mag-upgrade din, na kontento na lang na cleaner. Kasi marahil malaki na rin yung kinikita o ipinag-ubaya na lamang yung higit na pag-aaral doon sa kanyang mga anak. Meron ding na-interview minsan, napanood ako sa TV, na Pilipino na doktor. Tama. Hindi na siya nag-upgrade kasi ang dami nila na mga pagbabago din, no? Magbabago po kasi yung ating pananaw, magbabago yung ating plano actually. Kung tayo ay may plano sa Pilipinas, pagdating dito, nako, hindi pala. Kinakailangan uli nating i-modify, kinakailangan natin uling i-reprioritize yung mga kinakailangan. Gusto mo mang mag-upgrade pero meron kang 3 anak, 2 anak na magkokolehiyo. Hindi mo naman uunahan yung mga anak mo kasi sila yung higit na nangangailangan. So yung iba, kahit matataas ang pinag-aralan sa Pilipinas, pinagpapaubaya na lang na manatili. Basta ang mahalaga ay may kinikita. Yun yung malaking sakripisyo Yun yung malaking sakripisyo talaga. Isinakripisyo mo yung karir mo para naman dun sa karir ng iyong mga anak, mga mahal sa buhay. At ang huli po ay yung family time. So, dito po ang pagdating sa atin, yung sa natural nating kultura, nandiyan po yung laging family bonding, most especially kapag Sunday. So nagagawa po natin yung pagbabanding kung saan natin gustong pumunta. Dito po medyo may sakripisyo po yun. Kasi mas inuuna, pinana-prioritize yung pagtatrabaho. Dahil dito, yung bills po dire-diretso. Kailangan ay magtrabaho dahil may maraming babayaran. Kaya nga kasamang Jet, sinasabi na hindi naman totally natin sinasakripisyo o wala na. Isa pa ring hamon, yun nga isingit mo dun sa busy schedule mo yung para sa pamilya mo. At hindi lang para sa pamilya mo, kundi yung para din sa sarili mo. Tama. Yun po yung mga sacrifices na ating pong na nakikita, hindi lamang po namin ng mga nangingibang bansa at naninirahan sa ibang bansa na ulitin po natin, i-recap po natin yung pag-alis sa comfort zone, yung mga prinsipyo, yung mga lalo't higit po yung karir na iniiwan at talaga pong nag-uumpisa sa umpisa. At the same time, yung nakaugalian po nating kultura bilang isang pamilya. At saka nagiging practical na rin tayo. Yung hamon na dati nun ay ang taas ng iyong prinsipyo. Ngayon, ibinabatay mo ngayon sa pagiging practical ng buhay. Kasi hindi pala pwede, ang taas ng prinsipyo natin. Ganito yung gusto ko pero iba yung katotohanan na nakikita natin. At dumako naman po tayo ngayon sa mga binipisyo. Ano po yung nakakamit natin dun sa mga kapalit ng mga sacrifices natin? Ano po yung binipisyo? O paybacks na tinatawag natin. Mga paybacks na tinatawag. Banggitin ko po muna yung kung ano po yung nakikita po namin na pangunahing mga benepisyo na na-experience po namin at nakikita po natin na na-experience ng ating mga kababayan. Una po ay yung free healthcare. Pangalawa po, free education for children, study grants and loans, child benefits, tax refunds, at po yung iba pang mga other financial supports. Kasamang Greg, ano nga ba yung healthcare benefits na makukuha natin dito na ini-enjoy ng bawat mamamayan dito sa Canada? Ano yung pinagkaiba nito katulad sa atin? Oo. Una po, napakahalaga nung health card.
Kasi yun yung laging tatanungin pagpunta mo ng clinic, pagpunta mo ng ospital. Ngayon, batay sa aking karanasan, at karanasan naman, halos lahat nakaranas tayo makapunta ng ospital, walang bayad. At ang isang pinakamatindi doon na ikinagulat ko nung nasisaryan yung bunso ko. Under cesarean section. Ganda ng accommodation, a few days nasa ospital, nising ko po wala tayong binayaran. As in talagang sasabihin lang sa'yo, discharge tomorrow, ibibigay lang yung syempre registration ng bata, lahat inayos na dokumento. Ako nga pero do we have anything to pay? No. It's covered by the health insurance ng gobyerno. At ako rin, na-experience ko, talagang libre lahat yung mga complete check-up na ngayon ko lang na-experience dito na talagang wala akong binayaran. At nirefer pa ako sa mga espesyalista. Yun nga lang, medyo may challenge. You have to bring yourself only in this appointment. You are not allowed to, Yung frequent visit. Oo, yung may mga kasama ka, talagang... tinatanong naman kasamang Jet kung sino yung mga ganito lang po yung pwede sa bumisita at anong oras. So, napakahalaga. Tsaka medyo talagang tinuturuan tayo na maging independent talaga. Yun yung kalimitan na ginagawa dito. Dahil yun nga, kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang oras. Kaya talagang, pero ang kagandahan dun, anytime na magkaroon ka ng problema, dala mo lang yung card mo, pumunta ka lang ka ng clinic, tapos walang sabihin katulad sa atin na may pambayad ka ba. Yun yung At saka, kalimitan na nagiging ano ba yung mga kababayan natin na nag-aatubili. Kahit maraming nararamdaman, hindi makapunta kasi ang iniisip yung pambayad. Kaya nagkalimitan, nagiging grabe na, saka palang pumunta sa ospital, malaki na lalo ang gagastusin. Tama. Pero kasamang Jet, yung dapat nating isama doon ay hindi lahat naman. Kasi yung dental care hindi cover. Private health insurance o kaya sa trabaho. Yun ang kasama doon. Ay napakamahal. Isang bunot ng ngipin dito. Nung naranasan ko, almost $300. Yeah, sa akin ay inabot ako ng kulang ng $500. Buti nga lang, pasalamat ako at gawa sa school natin, may insurance. Pero may mga may mga payments pa rin kahit papaano. Kasamang Greg, tungkol naman sa libreng edukasyon, ano yung kalimitan na ini-enjoy ng ating mga kababayan pagdating sa nangingibang bansa dito sa libreng edukasyon na ito? Yan ang napakagandang benepisyo, kasamang Jet. Dahil dito, libre lahat maging supplies ng mga bata. So hindi tayo bumibili ng kung ano-ano mga tulad ng mga notebook, mga Crayola, pencil, lahat yan, kahit bag. Minsan binibigyan talaga. Kasama lahat dyan. So, walang isipin ang magulang pagdating doon sa mga supplies, pangangailangan ng bata. Kaya nga, obligado sa edad. Walang magiging dahilan ang magulang na hindi papasukin ang anak. Hindi tulad sa atin na pag wala talaga, hinto ka muna. Yan munang panganay ang dederecho. Ay dito, kinakailangang derecho mo, tatawagan ka, pwede kang i-check ng government, bakit hindi mo pinapapasok ang iyong anak. At nakita ko rin, tulad ng mga bata, yung high school, ang binabayaran lang namin yun ay sa lockers, as simple as that lang. Tapos yung uniforms lang, pero lahat libre. At ang pangatlo po ay pagdating naman po sa mga study grants. Yan kalimitan kasama Greg kapag halimbawa nakagraduate na sila ng grade 12 or 'di ba yun yung or pagdating sa atin kapag graduate ng high school, ang susunod na ay yung pag-college na. So dito pumapasok kapag wala talagang kakayanan, nandun pa din yung support ng government. Meron tayong funding na yun nga lang hindi talaga libre kaya nga may grants and loans. So baga may mga grants na binibigay ang government. At the same time, bibigyan ka ng government upang may pagpatuloy yung pag-aaral na yun na babayaran mo na lang after ka na makagraduate. At merong after graduation na confirm ng eskwelahan na graduate ka, may 6 months na palugit, no? Paghanap ng trabaho at after 6 months automatic na talagang dapat ay mag-start kang magbayad. Kasamang Greg, ano nga ba naman itong child benefits na tinatawag na ito? Yan yung kagandahan na kasamang Jet. Yan yung tulong ng gobyerno sa pagpapalaki at sa mga gastusin ng magulang sa pagpapalaki ng mga anak. Yan po ay hanggang
hanggat hindi umaabot ng 18 years old, kasi makikita yan doon sa system ay kung sino yung mga niregister nating anak, batay doon sa benepisyo na yon, automatic po yan na ikakat pag naabot ang ating anak sa edad na 18. Pero lagi po nating tatandaan, ang napakahalaga nating batayan ay ang kita ng pamilya. Kita ng magulang. So, kapag tumaas, kasamang Jet, ano nangyayari? So ito ang ibig sabihin nito, itong child benefits ay makakatanggap ang isang pamilya o yung mga magulang or Supplement income ang tawag din dyan, kasamang Jet eh. So, makakatanggap yung bata ng child benefits program na galing sa government, depende dun sa laki at ng kita ng pamilya. Tama. Kapag laki ng kita ng pamilya, pagliit din naman ng benefits na natanggap. Siyempre, dun kapag malaki ng kita mo, hindi, ibig sabihin, may capacity na tayo na pag-aralin ang ating mga anak. Pero yan ay pumapasok sa account ng magulang, syempre. Yun, Hindi naman doon sa bata. Kasi tulong sa mga bata sa pagpapalaki sa kanila, sa mga benepisyo. Idagdag pa natin na kasamang Jet yung ano ba naman yung tinatawag na tax refund. Kasi noong una kong narinig yan, lalo doon sa kapatid ko, mayroon palang natatanggap. Hindi at pwede rin ikaw magbayad pa kung sakaling kulang yung tax na naibabayad mo. Dalawang klase, may tax refund at may tax na kulang yung ibinayad mo. Kaya yung iba minsan na natatandaan ko doon sa mga una kong trabaho, pamimiliin ka kung ilang porsyento yung ibabayad sa tax. Kasi parang ang punto din nun, nakakaipon ka. May naiipon ka, savings kasi at the filing ng income tax, posibleng sobra, parang darating na savings mo na rin yun. So ito ay natatanggap or ginagawa natin every year. Every year. Yan. Okay. At ang iba pa po ay yung huli po natin is yung other financial supports. Tulad ngayong pandemic. So nakatanggap tayo ng tulong buhat sa gobyerno. Federal government. Ganon din yung sa hindi lang sa mga nagtatrabaho. Ganon din sa mga nag-aaral. May suporta ulit na nanggaling naman sa Ministry of Education sa pondo nila kung saan binigyan ng halaga ang bawat mag-aaral. Tama. Bawat mag-aaral, hindi bawat pamilya. Tama. Kundi kung ilan yung anak mo na nag-aaral, may kaakibat na pondo para doon. Ito po yung mga nakikita natin na pangunahing benepisyo ng mga naninirahan dito. Ito pong 6 na bagay na ito. Marahil mayroon pa pong iba na binibigay po, depende po dun sa pagkakataon. Ay, saka iba yung benepisyong galing sa federal government at saka sa provincial government. Minsan naranasan ko, ako nagtaka, bakit saan galing itong kaunting halaga na ito? So, makikita mo may dumarating namang letter din. Kasi, meron pa palang ganun na benepisyo na galing sa gobyerno. So, depende sa probinsya na ating kinanalagayan. At dumako po tayo dun sa kinaharap ng mga nangingibang bansa. Ano yung panibagong buhay na ito? To conclude, Kumikita tayo ng dolyar. iyan. Pero wag nating kalimutan na kung ang kinikita mo ay dolyar, lahat din ng gastusin mo ay dolyar. Yung pagko-convert, ewan ko sa iyo kasamang Jet, kung minsan ay nung una-una mo dito ay nagko-convert ka, nag-grocery ka, ay nagko-convert ka ng Philippine peso, ang mahal naman ito. Medyo Nagdadalawang isip ka, no? Medyo sanay na lang ako doon dahil yung naging basis ko yung pagta-travel ko sa abroad. Kaya hindi na ako nanibago doon sa mga ganong usapin. Pangalawa, yung practical living at saka yung simple living. So, kumbaga, hindi mo kailangan ng marangyang buhay talaga dahil Pare-parehas naman, halos hindi pare-parehas mo. Oo. Kung ano yung dito kasi nakikita natin kung ano yung nakakain ng mayaman, pwede rin nating bilhin. Depende doon sa kung ano yung gusto natin at pangangailangan natin. Isang halimbawa dyan, kasamang Jet. Sa atin kasi, yung pananamit, isang batayan kung sino yung may kaya at wala. Oo. Dito pare-parehas po yan. Pare-parehas. Makita mo ng pananamit, hindi mo yan makakategorize kung mayaman o mahirap. Oo. Ay, tsaka yung pamamalansya nga wala na rin Wala na rin. Tulad na rin. Oo. At pangatlo, yung savings. Ano yung, bakit nga ba tayo nagkaka-savings dito? Paano? May programa kasi ang government para makapag-save ka. Ayan. Mayroon din silang programa. Minsan yung iba, may kung magsisave ka, tatapatan ng government tulad ng RESP sa education. So isa yun sa mga itinuturing na programa ng gobyerno para mapaghandaan yung
edukasyon ng iyong anak. Meron din tayo sa retirement, di ba? Yun, RRSP. RSP. Ganun Kaya din. talagang mag-iimpok ka talaga para sa At hindi lang basta pag-iimpok mo, tinatapatan lagi, may kaunting halaga, porsyento, na itinatapat ang government. Ah. Yeah. In terms of investments, Sa investment naman natin, kung yung paghahanap mo sa iyong titirhan, yung sariling bahay, isang malaking investment yun. Real property yan. Real property. At tumataas ang value. Pero yung tulad nga ng mga nabanggit natin, marami pong kaakibat na responsibilidad. Isa yun sa magandang investment. Hindi lang dito ang pwede natin gawing investment. Investment sa Pilipinas. Yun ang isa sa pwede natin gawin. O yung pag-iimpok doon sa bangko, kung mayroon ka pang bangkong open account sa Pilipinas, kasi malaki yung halaga eh. Tingnan natin kung mag-iimpok tayo, at least target halimbawa natin, $100 a month, magkano yun? Kulang na 5,000. Kung doon mo papasok sa account mo sa Pilipinas. at saka marami naman dito ng mga establishmento na talagang pwede kang mag-invest in terms of mutual funds, stocks. Meron dito Totoo, na sa bangko. maraming options depende sa Yung tinatawag na financial products. Yes. Okay. and then how we enjoy the life at the present. So, yung pag-enjoy natin sa buhay, kalimitan po dito, kinakailangan mo mapagsabay eh. Yung nagtatrabaho ka at ini-enjoy mo na. Hindi yung sasabihin natin, oy, trabaho. Pag-retire natin, Saka saka na pala lagi mag-enjoy." enjoy. Hindi po natin alam ang takbo ng buhay. Yeah. So, nakapag-ipon ka, pagdating na inakala mo, gagamitin mo na ito, doon na lalabas ang mga karamdaman, doon na lahat ang mga ibang bagay na hindi natin inaasahan. Hanggang sa hindi mo na napakinabangan. Yan yung sinasabing sa panahon ngayon, marami kang oras pero wala kang pera. Oo. Pagdating tama. naman ng age na yon, may Marami pera ka, pero wala ka ng naman- oras para enjoy ito. Para enjoy ito. So, yun yung mga bagay. Kaya May dapat kino-consider. maging balanse. Yeah. Kung saan bagay, work-life balance. Parang sa mga estudyante, nandito yung study-life balance na tinatawag. Ito ang mahirap. Minsan, ito pa rin hanggang sa ngayon, nandun pa rin sa proseso na talagang isinisingit natin sa ating schedule, yung healthy living in different aspects. Tulad ng kinakailangan mong mag-exercise, kinakailangan mong maglakad-lakad, lalo na tayo kasi lagi naka sa loob ng bahay. So yung sariwang hangin ay napakahalaga. Yung baga natin, yan ang isa sa malaking challenge din actually sa atin. Naranasan ko ito kasamang Ray, katulad sa atin na pwede kang kahit wala tayong hindi tayo nasanay ng exercise eh. Kasi kumbaga nandun tayo, mainit, magbolis ka lang, papawisan ka na. Pero dito talagang kailangan natin. Kumbaga dahil sa apat na klase ng Season. klima, ng season na nararanasan natin, we have to do something for ourselves na talagang maging healthy tayo. Dahil kung hindi, ay doon nanghihina talaga tayo. Kalimitan yan, nagagawa na din naman natin yan kasi nakakapag-schedule tayo sa lalo na kung panahon ng ang klima natin, yung summer season. Pero mahaba kasi yung taglamig, yun yung napakalaking challenge. Yung paano mo isisingit, nakakatamad bumangon, gusto mo na lamang lagi nasa loob ng bahay kasi ang daming bagay mong asikasuhin bago ka lumabas ng bahay. Tulad ng pagpapalit na lamang ng kasuotan. Ito po yung marahil na nakita po namin, naranasan at nakapanayam namin ng mga kababayan natin na nangingibang bansa at naninirahan sa ibang bansa. Ito po yung bagong buhay na kinakaharap. Subalit ganun pa man, ito po ang nagbibigay din ng inspirasyon at lakas along the way kung paano po ito mapapaglabanan. Sabi nga po, wala naman pong pagtanim mo ngayon ay namumunga na kaagad kinabukasan. Lahat po talaga ay dumadaan sa proseso. Kanya-kanya dumadaan sa kanya-kanyang panahon. Yeah. May panahon na ikaw ay talagang naghihirap pero may pagsisikap, may panahon that you have to reap the fruits of your labor. Tama. Kaya po, nawa ang video pong ito ay nagbigay ng kaukulang impormasyon tungkol po sa haharaping buhay ng mga nais mangibang bansa. At ito po ay disclaimer po, yung iba po dito is personal, very personal experiences. Malamang magkakaiba po tayo
ng mga nararanasan, lalo't higit yung iba po, kami po ay nasa Toronto, malamang iba po yung nararanasan na nasa Alberta, nasa Yukon Territories na sobrang lamig, kaya may kanya-kanya po. Pero ito po yung personal at mga kakilala na kausap namin na nararanasan dito. Nawa po ito ay nagbigay ng inspirasyon, ng insights at motibasyon upang maihanda physically, emotionally, psychologically ang ating sarili ng mga nais mangibang bansa. Lagi po nating tandaan na ang karanasan ay batay sa sitwasyon na kinakaharap ng isang tao. So may pagkakatulad, subalit meron ding pagkakaiba. Ang mahalaga doon, tayo ay natututo sa mismong ating karanasan at sa karanasan din ng iba. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa 2-part episode po na ito na kinakaharap ng mga nangingibang bansa na yung pagdating pa lang po dun sa lugar. The challenges, the sacrifices, at nandun din naman po yung pinaliwanag natin ng mga paybacks, yung mga benefits na natatanggap. At nawa po ito'y patuloy na magbigay insights sa bawat mga nais, mga manonood natin. Maraming salamat po. Sa susunod po nating video, abangan po ninyo yung paano naman po yung mag-citizen. At anong mangyayari doon sa Filipino citizenship natin? Iyon. Meron na po kasi na hindi po pag naging citizen ka dito ay pwede kang bumalik na lang sa original country mo. Katulad po ngayon sa atin sa bansang Pilipinas, meron na pong batas na kailangan po mag-apply ka ng dual citizenship. At yun po yung ating lalo sa panahon ng emergency. Yung tulad na naranasan ng ilang mga kababayan natin na sa panahon ng pandemic ay bumalik ng Pilipinas, but hindi basta makapasok kasi kung ikaw ay citizen ng ibang bansa at hindi ka nag-dual citizen, hinihingan ka ngayon. Pwede kang hindi papasukin. So, yun po yung ating tatalakayin sa susunod nating programa. Kaya maraming salamat po. Muli po, ako po si Jed Similla. At ito naman po si Greg Habal. At ito po ang programang Mga Pangyayari at Kaalaman.